Pasensya ka na't pinaghintay kita. Ha? Isa rin siyang magaling na player. Meron din siyang mga rare cards na nakatago. Marami siya nito. May maximum na bilang yun. Meron din siyang mga defense at offense cards sa binder niya. Magandang pagkakagawa sa laro na to. O paano na ngayon? Ano, kaya mo bang i-clear ang game? Oo. Gagamitin natin ang sariling pamamaraan. Sariling pamamaraan? Natin? Welcome. Pwede bang palitan to para sa 4 na Garugaida card? Pwede. 120,000. Salamat po! Hoy, may payo ko para sa inyo. Kung i-deposito niyo ang pera niyo dito, hindi yan mawawala at magiging madali para sa inyo. Yung mokong na yun, hindi lang mukha niya nakakatakot, pati pagkatao niya. Paulit-ulit yung mga sinasabi niya sa atin. Wala naman tayong magagawa eh, dahil ganun ang pagkakaprogram sa kanya. Kiluwa sa tingin ko hindi tayo magkakaproblema ngayon sa pera. Tara, pumunta naman tayo sa ibang bayan. Baka may mas maganda pa sa bayan na yon. Sa tingin ko nga, tama ka. Marami na tayong sinalihang palaro dito, pero kukunti pa rin ang card sa atin. Isa pa lang, ilang araw na rin tayo sa lugar na to. Isipin mo, hanggang ngayon, iisa pa lang ang card sa designated packet. Ang espada ng katotohanan. Ha? Bok! Maraming tao din na nakakita sa atin nung mapanalunan natin ang espada ng katotohanan. Kaya sigurado mainit tayong dalawa ngayon. Sana ang lahat madaling makita tulad ng mga tao nagtatago dito. Pero hindi tayo dapat magpakasigurado. Kasi kahit ang mga kalaban ay makita nating mahina, wala tayong magagawa kung gagamitan naman nila tayo ng spell cards, di ba? Marami ring spell cards na magagamit para kumuha ng mga cards sa mga kalaban. At meron din namang mga pumipigil sa ganon. Ang masama nito, parehas tayong walang ganon. Paano kung may ibang paraan? Ha? Yung mga tinatawag na steel cards, medyo naiintindi ako paano gumana. Kung magiging maayos, mapipigilan to na hindi gagamit ng spell. Totoo? Isang game maniac ka talaga. Teka nga muna, hindi ako game maniac. Isa ako normal na bata. Paano natin gagawin yun? Sabihin na natin, kung ang nagagawa ng mga spell card na yon ay manguha o mangagaw na isa ring card sa mga designated packet ng binder ng kalaban, pwede siguro ganito ang gawin. Teka, ano ba gagawin ko? Alam ko hindi tama to pero Ngayon, alam ko na! Ang galing mo! kailangan ko ba talagang kunin sa mga masasayang bata na to ang card? Eh, paano naman kung ganito? Hindi. Kailangan ko suporta ng pang-araw-araw kong gastos. At kung uuwi ako sa asawa ko, aasa yun na meron akong kita. Oo, pwede rin yan. Magagamit natin agad yan. At kung hindi naman, bakit hindi tayo? Hindi, talaga ako kung may gusto ng card nila. Gamitin natin! Malas. Bakit kasi nauwi ako sa ganito? Kung hindi ako namuhay na matagal dito, nakakita sana ako ng matinong trabaho. Ang masama, nag-asawa pa ako. Hindi ako dapat mag-isip ng gano'n sa panahong to. Kailangan isipin ko ang card na nasa harapan ko ngayon. Ang buwan ng premyo sa palaron Antokibaru ay mga card na may ilalagay sa designated packet. Kung mapapasa akin ang card at mabenta ko, kikita ako ng 10 milyong genis dito. Sa ganong kalaking halaga, hindi ko na kailangan mamroblema pa sa panggasto sa lugar na to. Ngayon naiisip ko yan. 3 taon na nakalipas na makarating ako dito. Iniisip ko hindi ako mabubuhay. Naaalala ko rin nung pumila ako ng gabing yun. Ay nakuha ko 5 bag lang. Bali 15 cards lang ang katumbas. Isa pa. Lalo sumama nung makakuha ako ng 6 na list. Dito na ako tuluyan na wala na gana tapusin ang laro ito. Pero, dahil dito sa isang rare card na nakuha ko, ang thief, nagkaroon ako ng pag-asa. Alam ko maaasahan at magagamit ko ang isang ito sa matinding pangangailangan. Thief! Dapat makakuha to ng card sa designated packets ng kalaban na sunod-sunod. Ngayon na ang tamang panahon para magamit to. Itabi mo na ang awa mo ngayon, Motoki. Dahil kung hindi mo kukunin ang card na yan sa kanila, sigurado may ibang manlalaro na mag-i-interest dyan. Kung magbabagal pa ako, kung may ibang tao din na mag-iisip ng tulad ko, sigurado maunahan nila ako. Sandali lang! Kayo dalawang paslit dyan!
Ha? Patay! Naunahan ako! Kayo! Ibigay niyo sa akin ang espada ng katotohanan! Kung makikinig na kayo sa akin ngayon, hindi ko kayo sasaktan! Ayoko nga. Ngas. What? Nagmamatigas kayo? Palibasa mabait ako sa inyo, mga kuto kayo! Kung nagpakita man lang kayo ng takot, baka iniba ko pa ang dating ko sa inyo! Pero ngayon, nagbago na ang isip ko! Sandali! Bok! Hindi niyo ako maluloko! Dahil matagal ko nang alam na mga baguhang kuto lang kayo dito sa larong ito! Ang isa pang alam ko, ay isa lang ang hawak niyong card. Wala man lang kayong spare card na pagdepensa dito sa hawak ko. Card! Deep on! At pagkiluwa! Kunin mo ang espada ng katotohanan! Eh? Bakit? Wala siyang card sa designated packet niya! Hindi mo kailangan maglagay ng card sa designated packet kahit pasabihin mo na isang designated card nga siya. Hindi ba? Ibig sabihin sa free packet mo nilagay ang card? Kaysa isa kong rare card na wala. Maraming salamat sa'yo, ha. Malaking bagay ang nalaman ko. Mabuti naman at nasa free packet mo nilagay ang card na kailangan kong makuha. Alam ko na may 15 card na kayo na naiipon dyan. Hindi ko pa nga sinasama sa bilang ko yung espada ng katotohanan na isa ring importante na card. Isang card ng someone's drawing paper, isang antique clock, isang Monica's cat, at 12 Garugayda cards. Kahit anong makuha ko, kung ito'y may papalit sa lower rank card na pickpocket, ibig sabihin, kumita na ako. Ang card na hawak kong to ay makakakuha ng card sa free packets ng aking kalaban ng sunod-sunod. Pickpocket on! Attack Kilwa! Wala ring laman ang free packet ng binder na! Kasi ang card na napalalunan ko, hindi naman talaga kailangan na mailagay sa loob ng aking binder. Hindi ba? Heh, marami pa akong pickpocket cards dito. Pickpocket on! Attack on! Tumpak ang atake. Ngayon ay tingnan natin ang nilalaman nito. Ha? Ordinaryong bato! Oh! Bato na napulot ko sa parang! Tignan mo nga naman ano, dami mo na pulot na bagay. Ano ba naman to? Walang halagang bagay na to! Sa tingin ko ang batang tulad niya na walang pang-depensa ay gumagamit ng mga packing cards sa larong to. May natitira pa akong isa dito na pickpocket. Pero baka marami pa sa mga packing card na nakatago sa free packets niya. Kung ganun nga ang sitwasyon, ang pagkakataon ko ngayon na makakuha sa kanyang binder ay isa sa 3. Masyadong maliit ang sansa ko. Malas! Sa tingin ko wala ka na ititira pa. Kung gano'n na nga yun, pabahay mo na sa akin ang lahat. Ang pagkakamali yung dalawa kasi, hindi nyo nakita ng gusto bago kayo nagsubok na tumira. Pero sa card na to, sa sight vision card, wala silang kawala. Sigurado ako na wala ang espada ng katotohanan sa binder ni Kilua. Ang isa pa, sinigurado ko rin kasi ng espada ng katotohanan nasa free packet ng binder ni Gon gamit ang spell card na steel. Ngayon, sigurado na makukuha ko ang card na yan gamit ito. Dito sa spell card na Rob, kaya ko pumili ng mga card na gusto kong kunin sa kalaban. Subukan mo ni sa'yo, Gon. Ngayon wala na kayong magagawa para depensa ang sarili nyo. Rob on! Attack Gon! Teka, bakit? Hindi ka ba nag-training? Hindi mo man lang ako nasundan ng mga mata mo. Eto. Sa susunod, talaga kukunin ko na yan. Malamang amateur ka pa lang. Si Gon, isang professional hunter. Dahil sa katawan mong yan, umaasa ka lang sa spell card mo. Sigurado ako, spell card mo maaagaw bago mo pa maibigay ang spell. Tara na, kinuha. Sabi ko sa inyo, ang paraan na yan ay ubra lang sa mga manlalaro na mabagal. May higit sa milyon ng mga manlalaro dito na masigit pang malalakas sa inyo. Ang karamihan sa kanila ay hindi pa nakakalabas sa larong ito kahit na gustuin pa nila. Ibalik nyo na yung card ko! Alam mo, tama siya. Kung hindi tayo malakas at mabilis sa mga makakalaban natin, magiging imposible para sa ating dalawa na maagaw ang card nila. Pero sa bandang uli, kakailanganin rin natin bumili ng mga spell cards sa pangdepensa. Oo. Dahil kapag tayo ang tinarget ng mga professional, sigurado wala na tayong magagawa pa. Ibig sabihin, alam niyo rin pala. Sa tingin niyo ba yung mga amateur lang kaninang nag-aabol dyan sa card na hinahawakan niyo? Hindi kayo makakatakas dito!
Sige, pagdesisyon na natin kung anong dapat na gamiting spell sa kanila. Bata, ang tunay na laban ay mag-uumpisa dito. Alam nyo ba na ang mga may sayad sa ulo lang ang mga sumasalit sa larong ito? Ibigay mo na! Teka, bakit ba? Nakakairita ng mga to eh! Mukha silang mga pro at malamang na malalakas sila dahil hindi sila gumagamit ng dahas. Mas magaling sila sa mga bomber. Paano? Tumuloy na tayo sa pangalawa nating destinasyon, ang Magical City ng Masadora. Wala akong reklamo! Dahil sa bayan ng Masadora, doon natin makukuha ang mga spell card, hindi ba? Oo. Tara, bilisan natin bumili ng pagkain at tubig, tapos tumuloy na tayo doon! Mataas pa rin ang pananaw mo dito, kahit nakatatapos na nating mawala ng card. Siyempre naman, dahil gusto ko rin gumamit ng spell cards dito! Sa oras na gumamit sila, zap! Ang galing, hindi ba? Oo na, sige na, nakuha ko na. Ay. Pero alam mo, Gon, hindi lang pagkain at tubig ang kailangan nating dalhin sa paglalakbay natin dun. Ah, etong isa! Ang mapa ng isla na to! Teka, ang ordinaryong mapa ng islang ito ay 20,000 genis ang halaga. At ang mapa naman na kumpleto sa detalye ng mga bayan at kalye, 600 at 50,000 genis ang halaga. Anong gusto mo? Yung 20,000 ang halaga! Ang totoo, yun lang talaga ang kaya nating abutin. Alam mo kasi, mas masaya kung tayo maglalagay ng mga detalye. Bilib na talaga ako sa iyo, Gon. Maraming salamat sa inyo! Game! Kita mo? Nasabi ko na nga ba, halos walang detalye eh. Magtanong-tanong tayo! Welcome. Magbayad kayo ng 3,000 genis kung gusto niyong malaman kung saan ang Masadora. Ang mahal naman! Bawasan mo naman yung presyo mo! Hindi pa suki na kami dito! Magbayad kayo ng 3,000 genis. Simula sa bayang ito, kailangan niyong tumawid sa kabundukan. Kung pupunta kayo sa kanluran ng 80 kilometro bago niyo makita ang lawa. Kapag sinundan niyo ang lawa, hilagang timog makakarating na kayo sa Masadora. May 2 maliit na bayan kayo madadaanan papunta doon. Doon kayo pwede magpahinga. Kung 80 kilometro, abutin tayo ng isang araw. Oo! Yun ay kung makakarating kayo ng buhay papunta doon. Ha? May kampo ang mga tulisan doon sa gitna ng kabundukan. Kukunin nila ang lahat pati na rin ang mga damit nyo. Kung kayo man ay palari na makaiwas sa mga tulisan, paglampas siya sa kabundukan, doon naman kayo makakita ng maraming halimaw. Mga tulisan! Mga halimaw! Ayos! Para na tayo nasa isang tunay na role-playing game! Gusto ko makita ang mga halimaw! Tara na! Ayos! Andiyan na kami! Sandali lang! Teka, Gon, siya yung nakasama natin doon, di ba? Oo, siya nga. Hi. Kasi, Ha? pwede bang sumama sa inyong dalawa? Ha? Nakikiusap ako. Hindi pwede, sorry. Bakit naman hindi? Sagabal ka. Walang galang ang hangal na to sa akin, ha? Ni wala man lang siyang malay kung ano talagang tunay kong edad. Kung siseryosohin lang kita, kaya kaagad kitang tapusin dito lang gamit ang aking mga kamay. Lagot ka! Dahil ang gusto ko lang naman ay sirain ang konti pagiging kaibigan nyo. Pero dahil sa minyabang ka, sisirain ko na tuluyan na hindi mo maayos pa! Tara, subukan natin doon. Sige! Ha? Huwag niyo akong iwan! Sige na, pipilitin kong hindi maging sagaba sa inyong dalawa! Sige na, sandali! Kayo! Hintayin niyo ako! O paano? Nakuha ko na ngayon ang lahat ng kailangan kong malaman dito. Paano? Pwede bang ipaliwanag mo na sa amin ang lahat ng yon? Una, ang mga tao dito sa bayan, nagtanong na ako sa halos 100 sa kanila. Lahat ng sumagot, malamang na mangyari sa lahat ng mga tinanong ko. Ito ang katangian ng mga tipikal na karakter sa larong ito. Pangalawa, book. Game. Teka, yan yung card na kinopya ko noon, di ba? Kasi nga, kaya naman nangyari to dahil ang card mo, Cortopy, ay hindi galing sa laro na to.
O baka naman ang anti-cheating system sa laro na to ay nagre-react, kaya hindi to nagpalit ng kanyang anyo. Pangatlo, ang mga bagay na galing sa labas ng laro, halos parehas din dito. Palagay ko walang pinagkaiba to sa tunay na mundo. Ang batong ito ay mahihigop ni Shizuku. Pero ang mga item na may special powers hindi mahihigop kahit na walang buhay ito. Ang larong ito ay program para lang sa mga item at cards na nandito, para rin mapigilan ang paggawa o pagkuha ng mga card na may Nen ability. At, Pero ang mga palatandaan dito ay nagpapakita rin ng isa pang anggulo ng posibilidad. Ang laro na to, hindi lang virtual reality. Dahil maaring ito ay nagaganap sa isang lugar sa tunay na mundo. Anong ibig mo sabihin? Ang lahat ng pangyayari dito ay maipapaliwanag ng Nen ability. Ang Game Master ang kumokontrol sa mga tao dito sa loob ng laro na to. Sa madaling salita, sila ay mga manikang tao. Pati na rin ang mga importanteng item sa islang ito ay maaaring lumabas na rin. Si Cortopi kasi, hindi niya kayang kumopya ng Nen ability ng mga kalaban. Ang vacuum cleaner naman ni Shizuku, hindi kayang higupin ng mga bagay na nagawa ng Nen, kahit na ito'y mga walang buhay. totoo nga na hindi ko kayang kopyahin ang Nen ability ng mga card para ito'y maging isang bagay. Sa kaso ko naman, kung gagawin ko, kaya kong alamin ang mga patibong ng mga kalaban natin. Nag-uumpisa na kasi akong magduda. Simula nung pumasok na sila Phaeton sa loob ng laro na to, pati yung mga katawan nila ay naglaho, hindi ba? Ang iniisip ko kung talagang ang mga manlalaro ay totoo at tunay ngang pumasok sa loob ng laro na to, ang masasabi ko dyan, malamang na ang kaluluwa lang ng mga player ang tumuloy na pumasok sa game machine na yan. Ang katawan ay may iwan sa labas. Wala akong nakikitang puntos para dalhin nila ang mga katawan sa kung saan. Ang isa pa, naging palaisipan din sa akin yung pinakakailangan o paraan para alisin ang kaluluwa ng isang player sa katawan. Magagawa lang yun kung sakaling gagamitin ng mga manlalaro ang lakas ng Hatsu sa harapan ng makina. Para sa isang patibong na makakasalamuha ang buhay ng isang tao, simple lang ang pangangailangan. Para sa akin, ang simpleng pangangailangan lang dito ay ang posibilidad na maitago mo ang lahat sa tao habang dinadala mo ang isang player sa ibang lugar. Sa madaling salita, ang Grid Island CD na to ay bagay na lalaruin mo. Pero yun nga lang, nilagay ka sa isang patibong at ginamitan pa ng lakas ng Hatsu para madala ang lahat ng mga player sa islang ito. Tayong lahat ngayon ay nasa tunay na mundo. Ganun pala. Ibig sabihin wala talaga tayo sa loob? Ano naman ang gagawin natin? Ang tanong ay mag-uumpisa dito. Naalala mo nung pinwersa ko yung player na magsalita? Kung ano ang pabuya pag na-clear mo ang laro? Teka, ano ba yun? Ang mga ganung bagay ay hindi mo basta nalilimutan. Pwede kang pumili ng 3 card sa designated pocket. Tapos ang mga ito ay dadalhin mo sa tunay na mundo. At doon mo ito gagamitin. Tama. Yun ang isang malakas na katibayan na ang mga item sa larong ito ay pwede mo rin gamitin sa tunay na mundo. Kung ang larong ito ay nagaganap din sa kung saan man sa tunay na mundo, ibig sabihin ay hindi na natin kailangan pang maghirap dito. Ha? Madadala mo ang mga yan ng madali. Hindi lang isa, kundi ang lahat ng kayamanan. Gusto mo? Gusto ko gawin natin to. Sa 100 items na nasa labas, iilan lang ang alam natin dito. Gusto kong malaman kung anong klase silang lahat sa lalong madaling panahon. Pero unahin natin kung anong mapapakinabangan nating item. Kung ano man ang hinahanap natin na mapapakinabangan, maaring nandun pa. Hindi ba? Kaya ang dapat muna nating gawin ngayon ay hanapin at kunin kung nasan yung spell card na God Eye o Analysis sa bayan na ito. Siguro dapat ay tumuloy tayo sa bayan ng Masadora. Oo, ang isa pa nating gagawin ay hanapin sila Finks. Ha? Isa rin pala sa mga mahihinang klase. Pero marami rin siyang spell cards na naipon. Lahat to may pakinabang. Pero, isang tao lang ang pwedeng gumamit. Mabuti pa maghiwalay muna tayo ng landas. Doon sa Masadora tayo magkita pagkatapos ng 1 linggo. Sige. Gawin natin karera to, tapusin natin ang iba pang manlalaro dito. Walang problema. Gawin natin pag nakuha natin ang card nila. Game over siya. Ngayon, pabalik na siya sa tunay na mundo.
Oo, medyo nagulat ako na makatanggap ng tawag sa'yo. Bakit? Anong kailangan mo?